nang ang mga nilalang mula sa nakamamatay na kurbada ay pumasok sa lipunan ng tao. Hindi lang sila naghahanap ng isang sanggol na may makapal na buhok at buntot, kundi naging isang mahusay na taga-suway sa seguridad. Sa kanyang pangamoy na mas matalas pa kaysa aso, kaya niyang amuyin ng hindi kinakailangang kaptapan. Ang mga ipinagbabawal na bagay sa katawan ng iba, at lunggote ng alak na isinusumite ng palihim. At nang suriin ang kasamahan, totoo nga, maraming alak na mataas ang konsentrasyon. Hindi lang matindi ang pangamoy ni Bomay, kundi may pambihirang kakayahan ding maramdaman ang masasamang layunin na nasa puso ng iba. Pero si Bomay na lumaki kasama ng mga tao, ay matagal nang nasanay sa kakaibang tingin ng iba. Isang araw muling ginamit niya ang kanyang kakayahan at nakatulong ng malaki. Naamoy na sa isang malinis na nakadamit na lalaki. Ang amoy ng malaswa at baluktot na pag-iisip, ngunit kahit hinalugog ng kasamahan ang bag ng lalaki, wala silang natagpo ang kakaiba, ngunit nanindigan si Gomez na hindi sa nagkamali. Kinuha niya ang telepono ng lalaki, at natagpuan ng isang kahinahinalang memory card. Ano ang inaamoy mo? Ah, ilabas mo yan. Agad pinigilan ng mga tauhan sa seguridad ang lalaki at kinuha mula sa kanyang bibig ang memory card. Kinabukasan tinawag si Gomi ng kanyang amo at sinabing nakagawa siya ng malaking ambag dahil ang memory card ay puno ng mga illegal na video ng lalaki laban sa mga bata. Tinulungan ni Gomi ang pulisya na lutasin ang kaso at nailagay sa hustisya ang taong may masamang gawain. Dahil dito siya ay napakuha ng pagkilala at binigyan ng promosyon at dagdag na sahod. Ngunit kahit na nakamit niya ang maraming tagumpay at material na bagay sa lipunan ng tao, palaging nararamdaman ni Bomay na ang pagubatan ng tunay ng tahanan. Sa tuwing siya'y pumapasok sa gubat, gusto niyang palayain ang kanyang likas na kalikasan. Dito walang moralidad at walang batas, walang pagpipigil at walang pagkatao. Doon lang siya nagiging tunay na sarili. Ngunit dahil sa mga kaisipang itinuro ng tao, napilitan siyang pigilan ng sarili. Hanggang isang araw sa trabaho ni Bomay, nakasalubong niya ang isang nilalang na napakakahawig sa kanya at ang nakapagtataka ay sa pagkakataong ito, hindi maamoy ni Gomez ang anumang bakas mula sa lalaking iyon. Ngunit dahil pangit ang kanyang anyo, nagduda ang mga kasamahan at pilit siyang dinala sa silid para kapkapan. Maya-maya lumabas ang kasamahan at sinabi kay Gomez na matapos habarin ang pantalon ng nilalang, bagaman mukhang lalaki sa labas, sa katunayan isa para siyang babae at sa bahagi ng buntot ay may isang peklat na tila pinutol. Dahil lalaki ang kasamahan, hindi na niya nasuri ng mabuti. Kaya humingi siya ng tulong kay Gomez. Nagulat na gusto si Gomez sa narinig. Dahil sa kanyang buntot, ay mayroon din siyang parehong peklat. Lumapit si Gomez sa nilalang na iyon. At ipinalam na ang kanyang talento. E biglang hindi gumana sa kanyang harapan. At kapwa sila may halos magkaparehong katangian ng katawan. Iniwan lamang siya nito ng isang pangungusap. Dahil magkapareho tayo. At saka siya tumalikod at umalis. Hindi inaasahan, nagkakilala sila at naging magkasintahan. Unti-unti napansin ni Gomez kahit magkakawig sila, magkaiba naman ang kanilang mga gawi. Dahil si Teddy ay mahilig kumain ng hilaw na karne. Kapag niluto ang anumang pagkain, nawawala ang kanyang interes at ayaw rin niya ng magtrabaho. Ni makibagay sa lipunan ng tao. Minsan inimbitahan pa ni Teddy si Gomez na kumain ng mga insekto ng hilaw. Sabi ni Bomay na medyo nakakadiri, ngunit kusa namang tinanggap ng kanyang katawan. Nang pumutok ang laman ng uod sa kanyang bibig, naramdaman niya ang hindi pa nararanasang kasiyahan. Marami pang itinuro si Teddy kay Bomay, mga paraan ng pamumuhay sa kagubatan. Sinabi niyang dalawang uri ng buhay. Ang tunay na dapat nilang tirahan. Unti-unting nagkaibigan at nagkaibigan sila. Isang araw nang mas malalim na silang nag-usap, natuklasan nila na silang dalawa pala ay kapwa androgynous. Doon lang sinabi ni Teddy kay Bomay ang isang katotohanang mahirap tanggapin, na sila ay hindi normal na tao, kundi bunga ng isang sinaunang tribo sa gubat na nagmula sa pag-aanap ng malalapit na kamag-anak. Ang kanilang pamilya ay may mga kapansanan at sa bawat henerasyon ay nabuhay sa pagkain ng hinaw na parngel, kasama sa kanilang pagkain ng mga hayop sa gubat at maging ang mga tao. At bawat sangay ng kanilang pamilya ay may kanya-kanyang pisikal na depekto. Mayroong nakakatakot ang itsura, mayroong sobrang mabalahibo at may buntot, at mayroon ding ipinanganak na may dalawang kasalian. Maaaring lalaki o babae. Silang dalawa, upang makapamuhay sa lipunan ng tao, ay napilitang putulin ang kanilang buntot. Kaya pareho silang may peklat sa buto ng buntot. Ngunit dahil maitli ang buhay ng kanilang tribo, at maraming pisikal na kapulangan,
Sila ay nasa bingit ng pagkawala nang malaman ni Bome ang katotohanan. Hindi niya matanggap ang ganoong kalupit na kapalaran. Akala niya ay pangit lamang siya. Pero paano siya magiging marahas at malupit? Paano naman ang mga inapo ng mga nilalang na may kapinsalaan? Kaya umuwi si Bome at nagtanong sa kanyang ama tungkol sa pinagmulan niya. Saka lang sinabi ng ama sa kanya na siya ay isang batang napulot lamang. Ilang taon na ang nakalipas ng mangaso ang ama sa gubat. Napakita siya ng isang batang babae na baluktot ang katawan. Inakala niyang isinilang na may depekto at itinapon. Naawa ang ama, kaya dinala niya si Gomi pauwi, hanggang siya'y lumaki ng dahan-dahan. Doon lamang napagtanto ng ama na ang ilang kilos ng anak ay tila hindi karaniwang tao. Pagkarinig nito, agad nawasak ang isipan ni Bumay. Noon pa man ay naririnig na niya ang nakakatakot na alamat ng mga nilalang sa gubat. Hindi niya inasahan na siya mismo ay inapo ng dalawang lahi. Pagkatapos ay pumunta si Gomez sa bahay ni Teddy. Umaasang makahanap ng kaliwan mula sa kapwa, ngunit bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay mula sa refrigerator. Nang binuksan niya ito, may napakaliit na sanggol sa loob. Ang anyo nito ay baluktot na parang hinulma sa luwad, at ang marupok na balat ay bumabakat kapag hinawakan. Natakot si Bomi at agad itong ibinalik sa refrigerator. Noon, may dumaan na sasakyan sa harap ng bahay ni Teddy. Ngunit bigla itong hinaram ng isang USA. Si Teddy na nagtatago ay matagal nang nag-aabang. Sumugod siya at pinatay ang lalaking sakay. Balak niyang gawing hapunan. Uh, Narinig ni Bomi ang ingay at dali-daling lumabas. Nakita niya ang malupit na anyo ni Teddy. At galit na tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Subalit maliing sagot ni Teddy. Ang ating pamilya mula pa noon ay namuhay ng ganito at ipagpatuloy ang tradisyong ito. Hindi ba't normal lang? Tinanong ni Bomi tungkol sa sanggol sa refrigerator. Kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi ni Teddy yon ay isang napaagang itinilang na bata mula sa kanilang lahi. Kung ang ganitong sanggol ay mabubuhay sa gubat, hindi siya tatagal dahil sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya madalas mangolekta si Teddy ng ganitong mga sanggol at palihim na pinapalitan ng mga ito sa mga bahay ng tao. Tanging sa ganitong paraan lamang, may pagpapatuloy ang kanilang ampan. Nais ni Teddy na putulin ni Bomey ang ugnayan sa kanyang amain at mamuhay kasama siya upang makatulong sa pagpaparami ng kanilang pamilya. Ngunit mariing tinandihan siya ni Bomey. Dahil mula pagkabata ay nahubog na siya ng pagmamahal ng tao. Siya ay may konsensya at may pagkatao. At isang taong marunong tumano ng utang na loob. Pakalipas ang ilang araw, narinig ni Bomey ang kapitbahay na babae na umiiyak sa matinding sakit. Nang tanungin, nalaman niyang umalis lang ito para mamili. At pagbalik ay napalitan na ang kanyang anak. Ang naiwan ay isang banoktot at pangit na nilalang. Sa itsura pa lang ng bata, alam na ni Bumay na si Teddy ang may gawa nito. Dirit na dirit siyang tumakbo sa gubat upang hanapin si Teddy at hingin ang bata. Ngunit natuklasan niyang nawala na si Teddy at iniwan lamang ang isang liham. At katulad noon na hindi sila kabilang dito. At kung nais ni Bumay, magtagpo sila ngayong gabi sa pantalan. Dadalhin daw siya ni Teddy upang muling tuklasin ang kanyang likas na kalikasan. Kinagabihan, nagtungo si Bomey gaya ng napag-usapan. Ngunit hindi para sumama kay Teddy. Lumaki si Bomey na sanay sa lipunan ng tao. At kahit nananabik sa palayaan, nakatatak na sa kanyang isipan ng mga kaisipan ng tao. Sa paningin niya ngayon si Teddy ay isang mamamatay tao. Kasunod nito, biglang sumugod ang mga pulis. Dahil bago pa man siya pumunta ay nakatawag na siya ng tulong. Bagamat minahin niya si Teddy, kinailangan niyang dalhin ang kriminal sa hustisya. Ngunit hindi niya akalaing gumiti lamang si Teddy nang may kasamang kakaibang anyo. Sa susunod na saglit ay nakawala siya sa pagkakagapos. Tumalon sa dagat at naglaho ng walang bakas. Mula noon, tuluyan nang lumayo si Bowmaid. Sa lipunan ng tao at namuhay ng nag-iisa sa kabundukan. Dahil natatakot siya na baka isang araw, lumabas ang kanyang likas na pagkahayop at umatake ng tao. Ngayon araw-araw ay magulo ang kanyang damdamin. May hinanakit dahil nakatakas ng kriminal. May kalungkutan dahil nag-iisa at may pananabik sa minamahal. Hanggang makalipas ang 10 buwan sa harap ng kanyang bahay, nakakuha siya ng isang kahon. At nang buksan ito, nakita niya isang kakaibang bata na may anyong matanda at bata na may makapal na buhok at nakakatakot ang itsura at may mahaba pang buntot sa kanyang likuran. Ngunit hindi man lang natakot si Gomez dahil alam niyang ito ang bunga ng 10 buwang dinadala ni Teddy. Ang anak na kagila, kahit paano, nagkaroon na ng dahilan si Bomey at hindi na siya nag-iisa. Ngunit hindi niya alam kung paano palalakihin ang bata upang baguhin ang dugong taglay ng kanilang lahi at maging tulad ng mga tao kapag siya'y lumaki.